Dali, 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 dumarating na si G. Cheng, G. Cheng. Maaari po bang malaman, ano ang naging motibasyon ninyo, G. Cheng? Kung maaari po bang sabihin, ano ang inyong mga plano para sa Cheng Group sa hinaharap? Plano ba, Gong Sheng? Pagkatapos malista ang kumpanya, ano ang unang gagawin mo? Paumanhin, hindi makakapagsabi, pakialis muna. Ang pangalan ko ay Cheng Wanwan, 33 taong gulang, walang asawa. Tingnan mo, iniaabot pa rin niya ang mga gulay. Hindi ko pa alam kung masama na ang gulay. Magbilang ka pa ng 2. Nay, hindi pwedeng walang pagkain sa bahay. Ako at ang mga kapatid ko, umakyat sa bundok para maghanap ng mga ligaw na gulay. Magpahinga ka lang sa bahay. Malapit nang lumubog ang araw. Anong ligaw na gulay ang huhukayin? May pagkain na ako. Narito. Ito ay puting bigas. 这是白米啊！ Tunay na puting bigas. Inay, saan nanggaling ang bigas na ito? Noong nakaraang taon, may salot ng mga tipaklong. Walang sino man sa baryo ang may maipapakitang puting bigas. Mapanganib ang magmay-ari nito. Kahit na ang mga batang ito sa puso nila. Ako ang nanay mo. Pero hindi ako matatakot kahit isang beses lang. Mas angat ang takot sa hindi inaasahan. Kailangan pa rin nating itago itong pagkain. Ito ang plano kong ialay sa lola ninyo. Dati ko lang alam na ang nanay ay magdadala ng magagandang bagay sa bahay. Ipapadala niya sa malaking tiyo. Hindi ko akalain na ang bigas na ganito kamahal. Ano ba ang lasa ng puting bigas? Gusto ko sanang matikman. Pero ang nangyari ngayong araw, talagang nawala na ang tiwala ko sa kanila. Ay, sa ganitong katagal, gaano karami na akong naibigay sa pamilya Cheng na bigas at pera. Ngayon, hindi na talaga kami makaraos. Kaya ako lumapit sa kanya para manghiram. Sino ang mag-aakala na ikaw, tito, ang siyang sumairon ng ulo ko? Ha? Bakit parang hindi na pabor si inay sa pamilya Cheng? Ano bang nangyari sa kanya? Oo nga, dati si inay ay sinaktan din ng tiyuhin. Gusto naming ipaglaban siya, pero sinaktan pa kami ni inay. Baka may iba na namang balak si inay. Wala na talagang laman ng bahay. Magluto. Anong niluto? Ngayon sa bawat nayon, bawat pamilya ay isang beses lang kumakain sa isang araw. Sa atin ngayon, nakakain na tayo ng sabaw ng ligaw na gulay. Oo, nanay, ang 1 kilong puting bigas ay pwedeng ipalit sa 4 o 5 kilong mais. Kailangan palitan lahat ng ito ng mais. Hindi na tayo magugutom sa loob ng kalahating buwan. Totoo nga, hindi na. Talagang hindi maganda ang karakter ng masamang biyenan. Inal na katawan hanggang duguan. Ngayon, nagnanakaw kami ng 4 na itlog ng kuneho. Binabali rin namin si Ergo, si Saniyo. Ngayon, nakakahiya na. Mayabang pa rin silang manghingi. Kung magbibilang tayo ng utang, magandang magbilang ng maayos. At saka, paano ka ng ahas pakawalan sila? Ang pagbibigay lugod sa anak ay parang pagdudulot ng kapahamakan. Hayaan mo na lang silang makasanay. Sa huli, ang 2 batang ito ay magdadala sa iyo sa malaking gulo. Sa tingin mo, ano ang dapat gawin? Paano nga ba dapat? HMPH. Sa tingin ko, dapat silang atali sa puno. Pagkagutumin ng ilang araw at gabi, syempre, magiging masunurin sila. Ang sarili kong anak, ako ang magpapalaki. Hindi dapat makialam ang iba rito. Itong malaking bundok na ito, bakit parang may mali ngayon? Siya ang pangalawang tiyahin. Nanay, siya ay iyong tunay na ina. Maaari bang maging estranghero? Ang mga salitang ito ay talagang nakakasakit sa puso ng ina. Mula kahapon, ang kuya ay sinaktan ng aking ulo. Hindi ako bahagi ng Cheng pamilya. Isa lang akong malaking inahin. Kung hihingiin mo ang 2 liyang ng pilak, hindi pa ako nakakita ng kahit anong pamilya na gagawin ng ganito sa isang babaeng ikinasal sa labas. Itong matandang inahin, hindi karapat dapat sa 2 liyang ng pilak, pero kaya nitong magpatuka ng itlog. 10 taong itlog. Bakit hindi pa rin mabenta ng 2 tail ng pilak? Sige, ituring na lang natin na 2 tail. Ituring na lang natin na 2 tail. Mga walang kwentang bagay. Ayoko na ring magsalita. Sabi na lang natin noong nakaraang taon, namatay si Tatay Daan sa digmaan. Yung 20 liyang na pilak, ay lahat na hiram ng nakatatandang kapatid. Maliban sa 2 liyang na pilak, na ibinalik mula sa inahing manok ngayon. Kulang pa ng 18 liyang na pilak. Kailan ninyo balak? Ibalik sa akin ang pamilya Cheng. Ikaw, magbayad ng utang ay makatarungan. Hindi ako nag-aalangan na hanapin ang Ginoo ng lalawigan at magsampa ng kaso. Ang hindi ko lang alam, kung ang kuya kong iskolar, dahil sa 2 tail ng pilak, ay mapapahiya sa hukuman. Ikaw.
Yung pangunahing may-ari ay dahil may isang nakatatandang mag-aaral na kuya, kaya palagi siyang nagpapasaya sa pamilya Cheng. Pero hindi niya alam, hindi talaga siya pinapansin ng mga tao. Yung pangalawang tiyahin niya, nababaliw ka na ba? Kung maglakas loob kang magdala ng kaso, hindi nakikilalanin ng kapatid mong lalaki, ang kapatid mong babae na ito. Kung kikilalanin niya ako o hindi, wala akong pakialam. Ang mahalaga sa akin ay ang aking 18 tail na pilak. Kailan ito ibabalik? Ikaw nakapalit ng pera. Nang ahas kang pumunta sa bahay ng Cheng para humingi ng pera. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Ako. Kuya. Tumigas na ang iyong mga pakpak. Nangangahas kang makipagtalo sa akin. Ikaw na walang silbi. Ako, papatayin kita. Talagang lugi ka. Kung gusto ng matandang babae na mag-away, sa hukuman na tayo magkita. Dashan, ergo, Seniyu, pupunta tayo sa bayan para magreklamo. Mahirap lang nakapasa ang asawa ko bilang zikay. Hinihintay ko pa siyang magbigay dangal sa pamilya. Hindi namin pwedeng hayaang gawin ito ng babaeng ito. Nasesire ang pangalan ng asawa ko. Ang ikalawang tiyahin niya. Sandali lang, huwag kang aalis. Nanay, sa tingin ko nangyari yun kahapon. Dahil sa ikalawang tiyahin, nagkaroon ng alitan sa amin. Ngayon lang siya galit. Hindi naman ito gaano kalaki, 18 tail na pilak lang. Unang pumayag ka na, hintayin mong mawala ang galit niya. Matatapos din ang usapan na yan. Pero kung sakali, na hindi siya bibitaw, anong gagawin natin? Kahit na hindi siya bibitaw. Sa paglaki ng iyong posisyon, Ginoo, kulang pa ba ang pera nyo? Hintayin mo na maging mataas ang posisyon ng aking asawa. Huwag mong isipin na makakakuha siya ng kahit kaunting benepisyo. Hintayin mo na makapasa ang iyong kuya. Yung perang iyon mo, hindi ka pababayaan ng pamilya Cheng. Sige, ayan na ang napagkasunduan. Kapag nakapasa ang kuya mo, huwag mong isipin na makakalusot ka. Kung sakali, magrereklamo ako sa emperador. Grabe, chicken soup ito. Para ito kay Jower. Ininom na. Anong ginagawa mo? Para ito kay Jower na chicken soup. Lumayo ka. 2 tail ng pilak para sa matandang inahing manok. Nakapagbayad na ako. Dahil nakapagbayad na ako, kaya itong sabaw ng manok ay para sa pamilya ni Lao Jiao. Gusto ko ring uminom. Oy, huwag niyong ubusin lahat. Mag-iwan kayo para kay Wei Niyang at sa ika-4 na kapatid. Mag-iwan ng kaunti para makabawi sila. Ikaw na palpak. Huwag mong asahang makakabalik ka pa. Naghati na ang pamilya Jiao. At ayaw mo pa ring makipag-ugnayan sa pamilya mo. Kung mapagsamantalahan ka sa hinaharap, huwag mong asahang tutulungan ka ng pamilya Cheng. Naalala ko pa, ang hairpin na ito ay regalo mula kay Tatay Dashan bilang tando. Ayos na, ganito na ang desisyon. Tama nga. Ergo at Sanyao, may gusto ba kayong sabihin? Nanay, nagkamali kami. Hindi kami dapat pumunta sa bahay ng Cheng. Ngunit hindi ako nagsisisi. Hindi na muling maapi ang nanay ng pamilya Cheng. Kung gusto nyo, makipaglaban na kayo. Sino ang nagsabing lalabanan kayo? Ngunit talagang nagkamali kayo. Ang ganitong bagay na walang tsansang manalo. Hindi pwedeng maging pabaya, kung hindi dahil sa akin at sa kuya nyo, na nakarating agad ngayon. Wala na kayong kahit kalahating buhay. Pero kapag nagkamali kayo, kailangan kayong parusahan. Parurusahan ko kayong dalawa. Pumunta ka at magdala ng 2 balde ng tubig. Sige. Magdala ng tubig. HMM. Noon, pinaparusahan tayo ni inay. O magpapatira pa magdamag. O walang pagkain sa loob ng 3 araw. Ang pagdadala ng tubig ay trabaho na nararapat gawin. Parang parusa rin ba ito? Ano ka pa? Bilisan mo na. Ay. Nanay, gusto ko ring tumulong. Sige. Nanay, pupunta ako para tingnan sila. Huinang. Hetong. Ano ito? Ito ay sabon. Ginagamit ito para maligo. Mamaya, ituturo ko sa iyo kung paano gamitin ito. Saan ito galing?
Kinuha ko ito sa bahay ng iyong tiyuhin. Hintayin mo, darating si Ergo at ang iba para kumuha ng tubig. Ngayon ay, matapos maligo, matulog na. Sige, kukunin ko ang kahoy para magpakulo ng tubig. Sa wakas, hindi na ako apektado ng amoy pawis ngayon. Makakatulog na ako ng mahimbing. Ang dami nito. Yung pilak na buhok na sukli, binenta ni Nan ng 200 wen. Bumili pa siya ng maraming bigas at puting harina. May karne pa. Yung pilak na pang-ukit, paano naman ito mabibenta ng 200 salapi? Lahat ng ito ay pinagsikapan kong makuha sa mga ligaw na gulay. Ngayon, wala na akong kahit isang sentimo. Kailangan ko pang maghanap ng kabute mamaya. Huwag kalimutang isara ang pinto. Huwag niyang. Ay. Halika. Sa panahon ng kagipitan, maraming problema. Kahit sa bayan, ninakaw na ang lahat ng pagkain sa bahay ni Wang Yuanwei. Ninakaw na lahat. Kung may ganito kaming maraming pagkain sa bahay, hindi pwedeng sabihin sa iba, huwag kang mag-alala, sisikapin kong alagaan ang mga kapatid. Hindi ko sila papayagang magsalita. Sige. Kaya't maghanda na tayo. Ngayong gabi, kakain tayo ng braised pork. Braised pork. Ano yun? Ay. Kakaibang nakakabahala. Sa baryong ito, may tao pa palang kumakain ng baboy, na kayang bumili. Ay. Ika-4 na itlog. Ika-4 na itlog. Bakit ka nagmimina ng napakaraming maliit na gulay na ito? Tita Wang. Sabi ng nanay ko masarap ang maliit na gulay na ito. Siya ay nanloloko lang ng bata si Zhao Dasa. Sobrang mapait ang maliit na gulay na ito. Malamang para sa mga bata lang ito. Ang awa ng langit. Ay nako, sandali ka, si Sidan. Heto. Kain ka na, punuin mo ang tiyan mo. Tita, hindi ko kailangan. Ay nako, kung bibigyan kita, tanggapin mo na. Bakit ka pa magpapakamatipid? Yung nanay mo, ibinigay lahat ng masasarap sa pamilya Cheng. Talagang pinahirapan kayo, 4 na bata, 10 taong gulang na bata, parang 6 o 7 taong gulang. Mabilis, hawakan mo na, Tia. Hindi ganyan ang sinabi mo tungkol sa nanay ko. Huwag mong sasabihin na ganun ang nanay ko. Hay, anak, ano ba ang alam mo? Pag lumaki ka na, agad kang lumipat mula sa bahay na ito. Huwag kang maging katulad ng kuya mo at ng hipag mo, na nanatili sa bahay na parang matandang baka, na walang nakukuhang anuman. Ang nanay na ito, mas malupit pa kaysa madrasta. Hey, sino na namang matandang babae ang nagmura sa akin? Sige na, bilisan mong kainin niyang kalahating manto. Huwag na huwag mong ipakita sa nanay mo. Kung hindi, wala kang matitikman. Talaga namang nakakainis. Isang magandang gawa na ganito. Maaari itong gawin ni Ate Wang. Nakakainis talaga. Ngunit mas mabuti ang kapitbahay kaysa sa malalayong kamag-anak. Kung gusto mong mamuhay ng maayos, hindi lang ang pamilya ng asawa. Kailangan ding isaalang-alang ang relasyon sa mga tao sa nayon. Kailangan talagang maghanap ng paraan para mapanatili ang kaayusan. Itong bagay na ito, kayo na lang ang kumain nito. May karne kaming kinakain ngayon sa bahay. Sino pa ang kumakain ng mga steamed bun? HMPH. Kaya mo pang kumain ng karne. Sinaktan ako ng pamilya Cheng, at nagkaroon ako ng sugat sa ulo. Kahapon, tuluyan na akong nakipag-away sa kanila, at nagkalamat na ang aming samahan. Noong una, nagdala ako sa kanila ng karne. Kinuha ko ulit para kumain. Bakit hindi pwede? Itong si Zhao Dasa, makikipag-away pa kay Cheng Jia. Parang nagbago na ang araw. Umuwi na si Sidan, para kumain ng karne. Sige. Puwer, hindi ako naniniwala sa'yo. Bumili ng karne gamit ang pera. Mas mabuti pang itabi ito para makabili ng mas maraming bigas. Tama nga si Tia Zhao. Talagang isang gastador na babae. Talagang nahihirapan ang mga batang iyon. Hintayin ang pag-aani sa taglagas. Pupunta rin ako sa bayan para bumili ng ilang kilo ng karne. HMPH. Kumusta? Nakatikim na ba? Inay, gusto ko pang kumain. Ikaw, maliit na mata ko. Tawagin mo ang iyong ikalawang kapatid at ikatlong kapatid para kumain. Sige po. Inay, may masama nangyari. Nag-away sina ikalawang kapatid, ikatlong kapatid at ang tiyo. Ito na naman ang pamilya Cheng. Walang katapusan, hindi ba?
Anong karapatan mong pigilan kaming kumuha ng tubig? Dahil ako ang inyong tiyo. Tingnan natin kung paano ninyo madadala ang tubig pabalik. Cheng Chen, buti na lang ikaw ay isang scholar. Sila ay iyong mga pamangkin. Ganito mo sila tratuhin. Dahil ako ang kanyang tiyuhin. Hindi ako pwedeng manahimik. Ngayong taon ay tagtuyot. Itong balon ay sa inyong Dakiao Village. Nag-iisa balon ng tubig. Nagtangkang kumuha ng tubig ang mga tao ng 10 beses sa gitna ng gabi. At pumila pa dito. Akala nila ang tubig ay parang dumating sa hangin. Walang sinabi ang mga tao sa nayon. Ikaw ay tagabalay ng Cheng. Wala kang pakialam. Bakit lahat ay pwedeng kumuha? Hindi tayo pwedeng makipag-away. Dahil sobra kayong gumagamit ng tubig sa bahay. Hindi ko na ito matiis. Ikaw. Pumalo sa bata. Amoy utot na bata. Humarap ka na. Tumigil ka. Dumating na siya. Sila pa ang kawawa. Sa pamilya ni Cheng, dahil lang kay Aling Zhao na pabor sa isa, hindi talaga pinapansin yung mga pamangkin niya. Tama ka dyan. Hindi man lang niya inaalagaan ang sariling anak niya. Bakit tayo makikialam sa mga walang kwentang bagay? Pero narinig ko kahapon, na nag-away daw si Aling Zhao at ang pamilya Cheng. Siguradong kasinungalingan yan. Hindi mababago ang ugali ng aso na kumakain ng dumi. Ayos ka lang ba? Anong nangyari? Gusto niyong apihin kami ng mga ulila at ina. Ay, nandito ka na pala. Kahapon, binugbog mo si Zhao, at nanakaw ka pa ng maraming gamit sa bahay. Ngayon, sino ba ang makakapang-api sa'yo? Kuya. Ilang araw lang ang nakalipas, sinaktan mo pa ang ulo ko. Kahapon, ang anak mo pa ang nang-api sa anak ko. Pinagtali ninyo, pamilya Cheng, ang anak namin sa puno, at binugbog pa. At ikaw, may mukha ka pang sabihin na siya ang kuya ko. Mga kababayan, dati, niloko ako ng aking sariling dugo, at nagtiwala ako ng mali sa pamilya ng aking ina. Pero kahapon, tuluyan ko ng pinutol ang aming ugnayan. Ngayon, utang nila sa amin. Hindi pa nila binabayaran ng pensayo ng asawa ko, at inaapi pa kami ng mga ulila at ina. Wala na bang batas sa mundong ito? Ang kasalanan kayong dalawa, bakit ko kayo parurusahan? Kung may pagkakamali, kasalanan din ng ina. Dahil masyado akong nakatuon sa pamilya Cheng noon, nalimutan ko kayong alagaan, kaya nga kayo pinagsasamantalahan ng iba. Nanay. Sige na, bakit ka pa iiyak? Dali, maghugas ka na ng kamay. Kakain tayo ng karne ngayong gabi. Ayos. Halika, 4 na itlog dito. Ibigay mo ito kay Lola. Sabihin mo na nakuha ito mula sa pamilya Cheng. Sige. Pumunta ka na. Halika, umupo ka. Lola, pinapadala ulit sa'yo ni Inay ang karne. Saan nanggaling ang karne na ito? Sabi ng nanay na kahapon pumunta siya sa bahay ng malaking tiyuhin. Dinala niya ang silver hairpin na ibinigay ng tatay sa nanay. Nakuha uli nila ito. Dinala nila sa bayan at pinalitan ng maraming karne. Ate, ayoko na magsalita pa. Babalik na ako para kumain ng karne. Ay. Ibig sabihin ni Four Egg ay, asawa ng panganay na babae at nag-away na sila ng pamilya Cheng. Mukhang ganito ang ibig sabihin niya. Talagang araw sa kanluran sumikat. Gintong sibat. Maaaring mapalitan ng 50 tanso. Maaaring makabili ng 10 kilo ng bigas. Yung babaeng walang pakialam sa gastusin. Binili pa niya ng karne. Kumain tayo ng karne ngayon. Anong kakainin bukas? Ay nako, itong babaeng ito. Hindi kailanman nag-iisip para sa hinaharap. Nakakabahala talaga ito. Noong araw, may masarap na pagkain ang nakakatanda, pero hindi kailanman nagpakita ng paggalang sa mga magulang. Baka nagsisisi na ang nakatatandang kapatid na babae. Gustong bumalik. Anong masasabi mo? Ngayon, lahat ng pamilya ay kulang sa pagkain. Sa bahay ng nakatatandang kapatid na babae, siguradong kulang din sila sa pagkain. Gusto lang ng kaunting karne, para mapasaya si Lola. Bumalik sa lumang bahay. Hindi na kailangang magutom pagkatapos noon. Ganito pala ang plano. Noong paghahati ng pamilya, may kasunduan na. Gusto niyang bumalik, pero hindi ganoon kadali, dahil alam na natin ang kanyang layunin. Kaya itong karne, ay walang dahilan para hindi kainin. Nandito na, handa nang kumain ng karne. Ay, walang gagalaw. Walang masyadong karne ito, 1 piraso bawat isa. Dapat pa itong ibigay, sa tatay mo at lolo mo, para ibigay.
Ang bango naman. Nanay, hindi pa ako nakakakain ng ganitong masarap na karne. Ito ba ang tinatawag na braised pork? Ang bango naman. Kahit na ngayon, kahit na may pagkain pa sa bahay, kakailangan lang ito para sa ilang buwan. Pero wala nang natitirang pera sa kamay ko. Kailangan pa rin akong pumunta sa bundok at maghukay pa ng konti, para makakuha ng mga mamahaling gulay na paninda, para kumita pa rin. Nabusog ka na ba? Oo, busog na ako. Sige, matulog tayo ng maaga pagkatapos maghugas ngayon. Bukas sasama tayo kay inay sa bundok. Sige. Kung totoong gusto ka ng tatay mo ibenta, hindi na mahalaga ang sinasabi ko. Lahat ng ito ay dadalhin ka sa bayan. Naiintindihan mo ba? Sa panahon na ito, pabor ang lalaki kaysa babae. Kapag may sakuna, ang mga babae ang nagiging biktima. Nakahanda na ang pagkain ni nanay. Sige, dalhin mo na dito, magkasalo tayo. Halika, kumain ka muna ng kaunti. Pagkatapos kumain, saka magtrabaho. Hindi pwede si Tita Jow dito. Wala naman akong ginawang kahit ano. Paano ako makakain ng walang silbi? Kung hindi ka busog, paano ka magtatrabaho? Kumain ka na agad. Noong hindi pa ninakaw ang pagkain sa bahay, hindi pa ako nakakain ng ganitong kasiksik na lugaw. Umaga pa lang, ang dami ng kinakain. Tiyak na hindi ito isang madaling trabaho. Kain na lang tayo. Kainin na lang. Talaga bang may nagbayad ng 2 liyang na pilak? Para bilhin ako. Sa alaala ng tunay na sarili, talagang nagkaroon siya ng ganitong pag-iisip. Pero, yung pamilya na iyon ay pinagalitan ni Lola Jow ng buong lakas at pinalayas sila. Kaya hindi na nila muling binanggit ang bagay na iyon. Kaya kapag lumaki ka na, huwag mong kailanman magagawa iyon. Nang asawa ka na pero nakalimutan mo na ang ina mo. Palagi akong nagmamalasakit sa ina ko. Araw-araw may kanin at karne siyang kinakain. Palaging sinasabi ng ina ko na ang pamilya ni Tita Jow ay naghihirap, walang makain. Pero bakit parang kami pa ang naghihirap? Tita Jow, tapos na akong kumain. Noong dati, si Ate Damay, palihim na naglalagay ng mga ulam sa akin. Ngayon, sa wakas, makakakain na ako para sa'yo. Ibigay mo ang 4 na itlog sa'yo. Hawakan mo na lang. Pagkatapos mong kumain, ha, samahan mo si Huey Niyang sa bundok para maghukay ng mga gulay sa wild. Pagkatapos ng hukay, pwede na kayong umuwi kinabukasan ng tanghali. Auntie Jow, ito, kumain na ba kayong lahat? Busog na kami. Kailangan na nating maghanap ng pagkain at tubig. Dapat nang magmadali. Nabusog na ako. Sandali lang, sasama ako kay nanay. Aakyat tayo sa bundok para magpunta. Sige. Binigyan niya ako ng sobrang daming pagkain. Pero ang ginawa niya, pinapagawa niya sa akin ang maghukay ng mga wild na gulay. Para mabuhay ng ganito kadali, mukhang sinasadyang tinutulungan ako ni Tia Jow. Hindi ko alam kung anong gagawin mamaya. Talagang busog na busog ako at walang magawa. Ate. Ate. Matagal na tayong di nagkita. Mukhang mas maputi ka ngayon. Mas maputi ka kumpara noon. Sinasabi mo bang mas maitim ka noon? Habang hindi pa masyadong mainit ang araw, magsimula na tayo paakyat ng bundok. Ay, ate. Mukhang tumaba ka ng gusto. Talagang nakakataba ang pagkain ng karne, ha? Kung tumanda at pumuti, ayos lang. Pero ang tumaba, hindi ko matitiis. Talagang tumaba na ako. Ate, sa mga nakaraang taon, nagbigay ka ng maraming pera sa pamilya Cheng. Ngayon na nag-away kayo sa pamilya Cheng, hindi ko alam kung ibabalik pa ng pamilya Cheng ang perang yan. Akala ko talagang tumaba na ako. Pero sa totoo lang, nagmamasid ka lang. Ilan ang pilak na hawak ko? Kailangang mag-aral ang kuya ko. Ibinigay ko na lahat ng pilak sa kanya. Saan pa ako kukuha ng pilak? Chunhua, ilan pang pagkain ang hawak ni lola mo? Alam mo ba yan? Kagabi, kinuha ni lola ang 10 kilo ng soba. Sa amin. Ay nako, wala na kaming pagkain dito. Gutom na ang mga bata, nawawala na ang paningin at nahihilo na sila. Ganun ba?
Ay naku, mukhang hindi maganda ang kalagayan ng lahat. Ikaw, bata, bakit mo sinasabi yan sa tita mo? Paano kung gusto niyang bumalik? Inay, alam ko na ang pagkakamali ko. Mamaya, sumama ka sa tita mo. Tingnan mo kung ano ang balak niyang gawin. Gusto kong makita ang mga karne niya. Saan ka nang galing? Magsimula na kayong maghukay dito. Pupunta si nanay dyan sa kabilang side. Sige, sige. 2 tao ang umakyat sa bundok, walang nahukay. Lahat sila ay tamad lang. Araw-araw puro kanin lang ang kinakain. Ay naku. Lolo, Lola, ako at nanay ay nakahukay ng ganito sa bundok. Tingnan ninyo, ano ito? Bamboo shoot na jade, bulaklak ng tagsibol. Saan mo ito hinukay? Nasa bundok lang, sa loob ng napakalalim na bundok, isang malaking lugar na puno nito. Marami, marami, ang saya. Talagang swerte natin sa malaking baryo ng Daho, ha? Itong jade na tangkeng, sa timog. Tanging mga mataas ang katungkulan ang nakakain. Ay naku. Noong araw, naglakbay ako sa Hilaga at Timog. Noong nag-aaral pa ako, minsan lang akong nakatikim ng ganoon. Hindi ko akalain na meron pala tayong malaking ilog na baryo, na ganito kalaki ang bagay na ito. Kung ganito nga, sa hinaharap, hindi na tayo kailangang mag-alala na magutom. Pangalawa, agad tawagin si Uncle Lizing para dumating ng mabilis. Tatay, ayaw mo bang ipaalam sa buong nayon na lahat ay maghuhukay ng mga perlas na ito? Ang laki-laki ng lawa na ito, ilang libong kilo ng bigas. Sabi mo, tayo na may 15 tao, hindi naman natin mauubos yan. At saka, mahirap na makahanap ng ganitong bulaklak sa Tagsibol. Makikita rin ito ng ibang tao. Sa kanlurang bahagi ng bundok ay ang baryo ng Osmandas. Kung matagpuan nila ang lugar na ito, wala na tayong pakialam sa baryo ng Dago. Hindi pwede yan. Ito ay natuklasan ng pamilya natin. Iyan ay pag-aari ng pamilya ni Laujaw. Bakit natin sasabihin sa iba? Kasi, tatay, kung ayaw mo, hindi ko papayag ang isama ka ni Chunhua. Ay nako. Ayos na, ayos na. Pagkatapos nating kumain ng busog, uuntukin muna natin sa bundok. Sa susunod na araw na lang, hinahanap ko si Tio Lizing. Tia, nanay ni Dashan, bakit ka nandito? Nandito ako para hanapin si Tio Lizing. Nandyan ba si Tio Lizing? Nandyan ba si Tio Lizing? Bakit siya nandito? Noong nakaraang taon, nagulo ang paghahati ng pamilya. Ngayon naman, ano na namang kalokohan ang balak gawin? Pumunta na ako sa bayan. 1 o 2 buwan nang walang ulan. Puti na ang buhok ng punong bayan sa sobrang pag-aalala. Ngayong araw ay tinipon ng lahat ng mga barangay captain para mag-usap. Pangunahing tinanong ang tungkol sa mga lupain. Ikaw, barangay captain Tito. Halos kalahating buwan na akong hindi makatulog dahil sa pag-aalala. Sige, babalik ako mamaya. Yang itago ang nararamdaman. Kailangang malinaw na sabihin. Umalis na. Ay. Tito Lizing, ngayon pumunta ako sa bundok. Sa bundok nakita ko ang ganitong bagay. Ito ang asawa ng panganay na anak. Ang bagay na ito ay puti at makinis. Hindi ko man alam kung ano ito, pero mukhang pwedeng kainin. Kaya kumuha ako ng kaunti, at niluto ko ito. Ang lasa nito ay parang kamote. Kaya naisip ko, kung ito ba ay tulad ng kamote, na pwedeng pampabusog ng tiyan. Seryoso ka ba, MM? Ilan pa kaya ang mga ito sa bundok? Siguro mga 4 o 5 ektarya yata. Sa makapal na lupa, puno ito. Libo-libong kilo. Kaya bawat pamilya, hindi ba pwedeng makakuha ng halos 100 kilo? Ay, kahit hindi kasing ganda, ng mais na nakakabusog. Pero kahit papaano, hindi tayo magugutom ng kalahating buwan. MM. Ang sarap pala nitong bagay na ito. Sa aming bayan sa ilog ay laging meron ito. Bakit kaya hindi ito napansin noon? Punong bayan nga. Ito ay jade shoot. Nakita ko ito ilang dekada na ang nakararaan. Maraming jade shoot dito sa timog. Pwede itong punan ng tiyan. Narinig ko, ito ay espesyal na iniaalay sa kabisera. Ay nako, talagang hindi ko inasahan. Sa ating nayon ng dahe, meron din palang ganito. Ang ganda. Ganito kasi. Papasok na ako sa bundok para tingnan ito. Ay nako, anong oras na? May mga lobo sa bundok, hindi na pwedeng maghintay hanggang bukas. Ay, hindi na ako makapaghintay hanggang bukas. Ito ay isang bagay na makakapagpakabusog sa tiyan. Halika, halika, samahan mo ako. Noon, si Damanya. Ay asawa ko pala. Nagkamali ako ng akala sa'yo. Noon, palagi kong iniisip na maganda ang asawa ng pangalawa. Hindi ko inakala. Sa harap ng tukso, iba talaga ang pananaw niya kaysa sa iyo.
Anim lang kami sa pamilya namin. May isa pa kaming maliit, isang buntis. Ang dami ng jade bamboo shoots. Hindi namin matapos hinog ang paghuhukay. Hindi ko rin maaasahan na sabihin ito sa iyong ama, na may sistema ako. Hindi naman ako magugutom, di ba? Ngunit kulang ang pagkain sa nayon. Ang mga lotus root na ito ay makakatulong sa kanilang agarang pangangailangan. Ano ang nangyari dito? Narinig kong may nangyari sa malalim na bundok. Nakakita kami ng isang uri ng pagkain. Parang kamukha ng kamote. Tawag dito ay yashan. Pwedeng pampuno ng tiyan. Saan? Nasa bundok sa harap natin. Kayo lahat, magpahinga muna. Makinig kayo sa akin. Ngayon, walang ulan sa langit, walang gaanong gawain sa lupa. Lahat, iwanan muna natin ang mga gawain ngayon. Sama kayo sa akin papuntang bundok, dalhin ang mga lalagyan ng pagkain sa bahay. Lahat ng pwedeng magtrabaho, sabay-sabay na kayo. Siguraduhin na sa pinakamabilis na oras. Mailabas lahat ng pagkain. Ilabas na. Sino ba ang magmamay-ari niyan? Paano hahatiin ang nakuhang pagkain? Syempre, kung gaano karami ang naani, yun lang ang makukuha. Pero, ano naman, tayo sa Dakiao Village ay isang pamilya. Yung mga matatanda, mahihirap, at mga bata, wala namang gaanong lakas sa trabaho. Hindi naman tayo pwedeng manood na lang habang sila'y nagugutom. Tama ba? Kaya't sa araw na ito, yung mga umakyat sa bundok para mangalap ng mga bamboo shoots. Bawat pamilya ay magbibigay ng 10 kilo. Mag-ipon tayo ng 200 kilo para ibahagi sa kanila. Ipamimigay na. Ang galing. Ano? Paano natin ibabahagi ito? Bakit kailangang ibahagi? Sa mga kababayan, ang pinakamatino, magbibigay ang bawat pamilya ng 10 kilo. Hindi iyon. Bawat bahay ay makakakuha ng hindi bababa sa 100 kilo. Ay, dali na. Umalis na tayo. Tara. Lahat, bilisan ninyo. Narinig ko na ang jade bamboo shoot na ito ay natuklasan ng pamilyang Laujaw. Nang malaman ni Lolo Jao, agad niya itong sinabi kay punong barangay. Pero hindi nila matiis na may isang pasaway sa kanilang bahay. Ang asawa ni Jao kahapon ng gabi ay lihim niyang pinadala ang katulong papunta sa bayan ng Guihua at sinabi sa kanya ang tungkol sa jade bamboo shoot sa bundok, pamilya ng ina. Kagabi, umakyat kami sa bundok kasama si Ginoong Jao. 10 tao mula sa pamilya Son ay nagmimina ng mga jade shoot sa bundok. Iyan ang bundok ng ating naghihirap na nayon. Bakit dapat payagan ng mga tao mula sa nayon ng Guihua na kunin ito? Ano ang nangyari sa huli? Nakuha ba ang mga jade shoots? Mabuti ang puso ng ating kapitan. Tingnan mo ang mga apo ng pamilya Son. Kulang na kulang sa pagkain. Pinapabalik nila ang 10 kilo ng jade bamboo shoots. Nadala nila pabalik. Dahil lang sa napansin ni asawa ni Jao ang ating kapitan, bigla na lang, tinipon ng buong baryo para umakyat sa bundok at maghukay ng jade bamboo shoots. Nahuli tayo ng konti, nakuha na ng mga tao sa baryo Guihua, ang jade bamboo shoots. Nako! Ang sama talaga ng mga tao sa baryo Guihua. Dati pa silang naglalagay ng mga bitag sa bundok. Sige na nga, ngayon pa kayong manggahas na kunin ang aming pagkain. Ganun nga, sabi ng nanay nila. PFF, isang grupo ng mga walang utang na loob. Yung jade na nakatago sa bundok ay natuklasan ng anak kong babae. Bakit hindi pwedeng magpadala ang pamilya ko para maghukay? Kung sakaling sundin ang ugali ng malaking asawa, paano magkakaroon ng jade bamboo shoot ang mga taong ito? Hehe, si Chunwa nga pala. Hindi mapigilan kapag may masarap na nakikita. Ipinagyabang pa niya sa bahay ng kanyang tiyuhin. Hindi inakala na lalala ang sitwasyon. Hindi nasusunog ang mugwort. At saka, maraming usok kapag sinusunog. Baka kumuha na lang ako ng ibang dayami. Sino ang nagsabi na susunugin ko ang kahoy? Gusto ko nga ang maraming usok. Kung hindi maraming usok, ayaw ko na. Dali, putulin mo pa ng marami at dalhin dito. Ilagay mo sa bakuran. Sumama ka sa akin pataas ng bundok mamaya. Malaki ang gagawin ko. Mukhang may tao sa lugar na hinuhukayan ng jade bamboo shoots. Baka mga tao iyon mula sa bayan ng Osmandas. Puntahan mo at tingnan. Putang ina nila. Yung mga tao sa Daguo Village, hindi nagbibigay ng pagkakataon sa iba. Itong bundok, nakatayo sa gitna ng Daguo Village at Guihua Village. Dapat nga ay hatiin sa dalawang nayon. Sobrang matalino ng pinuno ng Daguo Village. Hindi niya ipapasa ang kalahati sa atin. Masyadong halata, gagawa tayo ng panlilinlang sa kanya. Kahit papaano, marami kasing magnanakaw ng pagkain nitong mga nakaraang araw. Pwede tayong magpanggap na magnanakaw. At kunin lahat ng kanilang pagkain. Tama, Tara. Inay, hindi na tayo pupunta sa tanggol na lawa. Ngayon hindi na tayo pupunta. Yung mga tao sa guhit ng Osmandas ay hindi maganda ang hangarin. Kailangan kong agad na bumalik at sabihin kay Lizing.
Li Zing, ano ba talaga ang sinasabi ng general ng lalawigan? Sa ngayon, walang pagkain sa lupa, yung general ng lalawigan, para sa ating malaking bayan ng Dakiao. Nagbibigay ba ang palasyo ng tulong na bigas? Narinig ko na ang mais sa bayan ay umakyat na sa 12 wen kada kilo. Totoo ba o hindi? Ate ng kapitan, kakagaling ko lang sa bundok. Nakita ko na may higit sa 30 tao sa gulay na gubat. Sa aming malaking bayan ng daga, nag-iikot sa bundok. Ang dami nilang tao. Ano kaya ang balak nilang gawin? Ang una ay isang mataba. Sa pakinggan niya, mukhang gusto nilang manghutwot sa amin ng bigas. Manghutwot ng bigas. Talagang walang hiya ang mga tao sa Guaysan Village. Tama, 20 taon na ang nakalipas. Nagkaroon tayo ng laban sa pagitan ng dalawang nayon. Nanalo tayo sa Dahay Village. Bakit pa sila manggahas na dumating? Hindi ba't sinabi na ni Ate Jau? Gusto lang ng mga tao sa Guaysan Village na magnakaw ng bigas. Kung hindi kaya sa harap, gawin na lang sa likod. Mas mabuti pang bigyan na lang natin sila ng leksyon. Tama. Bigyan natin sila ng leksyon. Tahimik muna kayong lahat. Anong kalokohan yan? Magkakalapit ang aming baryo at ang baryo ng Guihua. 20 taon na kaming magkakasama. Maituturing din itong kapayapaan. Kung ang aming bayan ng Dai, ang unang kikilos. Ang bagay na ito, kung aabot pa ito sa ginoong alkalde, baka kami pa ang mapahamak. Ang Luji ay sa mga taga-bayan namin, hindi rin natin papayagang agawin ng iba ang ating pagkain. Tama, ganun nga. Kung hindi pwedeng lumaban, ano ang gagawin? Hindi naman pwedeng hayaang agawin ng mga taga-Guihua ang ating pagkain. Labanan natin sila pabalik. Ganun nga, ano ang gagawin? Ay, bakit hindi tayo magtatag ng isang patrol team? Bawat bahay ay magpapadala ng isang tao para magpalitan sa duty. Sa oras na iyon, kung sakaling may dumating mula sa Guihua Village, mabilis tayong makakapag-react. Magandang ideya ito. Ang daming trabaho sa bukirin na naghihintay na gawin. Sino ang may oras para magpalitan sa mga tungkulin? Anong sinasabi mo? Ay, isang salita lang ng babaeng ito. Diretso na ibinibigay ang ganitong mabigat na trabaho sa lahat. Si Liheng ay isang napakamatuwid na tao. Kung pumayag siya sa bagay na ito, HMPH, nagdududa pa ako. Kung si Ate Jau Nabalo ay may kinalaman ba sa kapitan? Ano ba ang sinasabi mo? Kung pumayag si Tito Kapitan, ibig sabihin, may kinalaman siya sa akin. Sang-ayon ng ibang tao sa nayon. Hindi ba't lahat ay may kinalaman sa akin? Oo nga. Maliban sa punong barangay, walang ibang sumang-ayon. Magandang ideya ito. Bakit tayo tatutol? Asawa ng panganay namin. Ipinanukala ang paraan na ito. Para rin naman ito sa ikabubuti ng buong baryo. Zhang Wulay, dahil lang sa pagtitipid. Akala mo lang na walang masama. Pinag-iingat namin ang utang na ito sa pamilya Jau. Lahat si Lolo Jau ay naniniwala sa akin. Matagal na itong nangyari, ilang dekada na ang nakalipas. Sa malaking baryo natin, lahat ay apelyidong Jau. Kapag nagtutulungan ang mga tao, iilan na lang ang alitan. Sa nakalipas na 10 taon, lalong damadami ang mga dayuhang tao. Kaya ang aming baryo, lalong nagkakaroon ng mas maraming alitan. Kaya nagtatag tayo ng patrol, mga kasama. Tingnan na lang natin ito bilang, ito ay usapin ng pamilya nating Jau. Ang mga talamatan si Jau, ang magandang ideya mo. Nagbigay lang ako ng mungkahi, hindi ba't kailangan pa rin nating magtulungan? Para mapanatili ang pagkain ng buong baryo. May kailangan pa akong gawin, aalis na ako. Dati narinig ko si Lizing na nagsabi na iba si Ate Jau. Hindi pa ako naniwala noon. Ngayon, mukhang tama nga siya. Talagang nagbago na siya. Oo nga. Narinig ko, wala na siyang koneksyon sa pamilya Cheng. Ngayon, maayos ang relasyon niya sa 4 na bata. Talagang nagbago na siya. Talagang nagbago na siya. Nanay. Bakit nandito si ate? Hindi naman siguro, para pag-usapan ng paglipat, di ba? Ilang araw na siyang nagdadala ng masasarap na pagkain. Siguro nga. Kahit anong iyak niya mamaya, hindi ako magpapalambot ng puso. Nanay Daan, bakit ka nandito? Umupo ka, ate. Nanay, dumating ako ngayon para magtanong tungkol sa isang tao. Paligoy-ligoy ka, nagtatago ka pa. Sabihin mo na. Yun nga, isang dalaga na ang apelyidong Son. Palayaw ay Shuichin. Parang taga Guihua Village. Di ko alam, nakarinig ba si nanay tungkol sa taong ito? Kilala ko itong dalaga. Magpinsan ang tatay niya at ang tatay ko. Nang ikasal ako, 3 o 4 na taong gulang pa siya. Ngayon ay lumaki na siyang isang magandang dalaga. Ate, bakit mo siya tinatanong? Hindi ko naman. Gusto lang kitang tulungan maghanap ng asawa para kay Erguo. Tingnan natin, ang ugali nitong babae. Kung maganda pa rin ang impression, naisip ko lang, kailan kaya pwedeng magpakasal?
Alam pa niya na nag-aalala siya sa kasal ni Ergo. Ayos din naman. Kung talaga namang maayos, ang kasal ng aso. Hindi rin masama na pauwiin siya. Watercress. Isang mabuting dalaga siya. Hindi ko nasasabihin kung gaano siya kagwapo. Ang mahalaga ay, ganito, mabilis pa siyang kumilos. Kaya niyang magtrabaho sa bukirin. Mas mahusay pa siya kaysa sa maraming lalaki. Kung mapapangasawa ng kuya mo siya. Sa hinaharap, tiyak na magiging masaya siya. Agad na siyang pakasalan. May ama siyang mahilig sa sugal. Hindi rin madaling kausapin si Shueichin. Tingnan mo kung paano kanya aabalahin. Tingnan mo ang kanyang mukha. Hindi basta-basta itong si Son Shueichin. Hindi ba siya? Naghihintay na ako ang magmungkahi na lumipat. Kaya babalik ako. Pag-iisipan ko ang tungkol sa pag-aalok ng kasal. Umalis na muna ako. Hindi ka na uupo sandali. May lakad pa ako ngayong hapon. Hindi na ako uupo. Uuwi na muna. Ay naku, ate, ihahatid kita. Baka naman talaga, wala talaga sa plano niyang bumalik dito. Inay, pagkatapos ay sindi ang halamang Artemisia. Ano ang susunod na gagawin? Sundan ang usok. Sumunod. Mukhang tama ang paraan na ito. Sa wakas, nahanap na natin ang pinagkukunan ng tubig. Inay, may tubig dito. May umaagos na tubig sa pagitan ng mga bitak. Ang tamis. Tubig galing sa bukal. Nanay, bakit ka ba ang talino? Paano mo nalaman na makakakita tayo ng tubig gamit ang chiaoy? Nanay, dati rin akong nanood ng manggagamot. Sabi ng doktor na ito, na ang chiay ay makakatulong sa pagtanggal ng dampness. Pero yung dampness, hindi ba kaugnay talaga ng tubig? Naisip din ni Nan na ganun. Kaya sinubukan niya. Hindi niya inaasahan na tama pa pala, na talaga namang natuklasan ang pinagmumulan ng tubig. Nanay, ang galing mo talaga. Hindi na ako mag-aalala na walang tubig. Ang tamis ng tubig buhawin. Nanay, sa susunod, ako na ang mamimili ng tubig. Araw-araw, 4 na beses akong kukuha. Ay, ilang balde ba ang kaya mong buhatin sa isang araw? Hindi nakakabilib ang nakitang pinagkukunan ng tubig. Ang nakakabilib ay, kaya nitong dalhin ng tubig hanggang sa bahay. Doon masasabi mong nakakabilib. May katwiran ng nanay. Pero paano natin gagawin? Kuya, tingnan mo nga, si Ate Shueichin. Ay, anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakita? Si Shueichin, nasa tabi ni Tio, di ba? Kung ganyan ang gagawin mo, hindi mo ba sila maabala? Umalis na tayo. Una nating silipin. Kuya Taizo, huwag mo na siyang ihatid. Huwag mo na siyang ihatid. Huwag mo na siyang ihatid. Dumaan ka sa maliit na daan dito sa kanan. Di nagtagal, mararating mo na ang gulay na kuweba. Sige. Hindi pa sapat, bumalik ka na lang sa akin. Salamat, Kuya Taizo. Nagsisigawang pa rin. Kahit na isang tanga, malalaman mo pa rin. Parang si Son Shueichin ay nag-aalaga ng isda, no? Si Shueichin ate ay humiram ng butil kay Erge. Bakit pa kailangang hanapin? Hiramin kay Kuya Taizo ang pagkain. Ang ganda ng ngiti ni Ate Shueichin. Akala ko nga, siya lang ang ganito ngumiti kay Kuya Si Sidang, saludo ako sa'yo. Mabait si Shueichin. Magandang tao siya. Kaya niyang makipagkaibigan sa kahit sino. Mahirap ang buhay nila. Talagang napakahirap na. Kaya pinahiram siya ni Zhao Taizo ng pagkain. Talaga. Kung kaibigan lang, magkahawak kamay ba ang dalawang tao? Paano mangyayari iyon? Kahapon lang, hawak pa niya ang akong kamay. Ay, ano ba yan? Wala pang nagpunta ang pamilya Zhao para mag-alok. Kayo rin, wala pang kasunduan. Wala kayong anumang ugnayan. Bakit ka biglang tatakbo doon? Sinasabi mo ba ito? Si Taizu ba ay basta-basta nakikipagrelasyon? O sinasabi mo ba na si Shueichin ay nagtaksil? Hindi ganyan si Shueichin. Hindi siya ganyan. Hindi pa rin sumusuko ang bata. Pero niloko ako ng maliit na green tea na ito. 4 na anak na lalaki ang nagsumikap. Nahukayin ng jade bamboo shoots. Tapos niloko pa niya ang damdamin ni Ergo. Hindi ko siya basta-basta pababayaan. Ulat, inay, umalis na si Taizoge. Umalis, bumaba para tingnan. Water celery. Ergoge, bakit nandito kayo? Saan galing ang mga butil na ito? Sino ang nagbigay sa iyo? May tiyuhin akong nagtatrabaho sa dahi na nayon. Sinabi niyang tulungan ko siyang dalhin ito pabalik. Bakit mo ako niloko? Kuya Ergo. Anong sinasabi mo? Kakita ko lang si Zhao Taizo, ang nagbigay sa iyo ng pagkain.
Ganun ba? Sigurado akong nagkamali ka ng tingin. Sa gitna ng araw, paano ako magkamali? Kasama ko si Zhao Taizo sa isang baryo. Kahit na ipakita lang niya ang kalahati ng likod ng ulo niya, kakilala ko na siya. Yung si Zhao Taizo, palagi niya akong kinukulit. Gusto niyang bigyan ako ng pagkain. Ayaw ko talaga sana. Pero talagang nauubusan na kami ng pagkain sa bahay. Hindi ko kayang tumanggi. Huwag ka. Huwag kang umiyak. Ginang. Son, mayroon ka bang sama ng loob? Sabihin mo kay Tia. Si Tia ang bahala sa'yo. Katatapos ko lang marinig na itong mga butil, ay si Zhao Taizo ang pilit na nagbigay sa'yo. Sa panlabas, mukhang tapat at masunurin. Hindi ko inakalang gagawin niya ito. Dahil siya ang gustong ipahiram sa'yo. Si Tia na ang bahala sa pagbabalik nito. Diretso mo siyang saktan sa mukha. Tita. Ako. Bakit hindi ganito, Ginang? Son, gusto ka ng anak namin na si Ergo. At gusto mo rin si Ergo. Mas mabuti pang umpisahan na natin. Ayusin na ang kasal na ito. Maganda ka. Maraming lalaki ang humahabol sa'yo. Siguradong hindi lang si Zhao Taizo ang isa. Kapag nagkasundo na kayong dalawa, tingnan natin kung sino ang manggahes na humabol sa'yo. Iyon ay laban sa aming pamilyang Zhao. Tingnan mo, papatayin ko ang kanyang mukha. Saan ako titira kapag ikinasal na ako? Ano bang problema sa matirahan? Hintayin mo lang na ikasal ka. Gagawin kong si Ergo, na magtayo ng kubo sa tabi ng aming tahanan. Gagawin niyang kasing laki ng gusto mo. Kung gaano kalaki, ayos lang. Sa oras na iyon, ang mga anak ninyo, may matutuluyan din naman. Bahay na gawa sa damo. Nanay, sobrang bait mo sa akin. Akala ko pa nga'y papatulugin mo ako sa silid, sa sahig. Hindi ko inasahan na bibigyan mo pa ako ng bahay na gawa sa damo. Ako at si Shueichin sa hinaharap. Siyempre, aalagaan kita ng mabuti. Basta't magpakabait ka, ayos na iyon. Kaya ko pa namang kumilos, kapag nag-asawa na si Shueichin. Hindi na kailangang magtakda ng mga alituntunin sa harap ko. Nasa pang-anak ang iyong hipag. Hindi siya makapagtrabaho ng maayos. Kaya't ano pang labahan? Magluto ng pagkain. Ayusin ang mga gawaing ito. Lahat ay ipinasa ko na kay Mrs. ni Ergo. Tia. Hindi ganon ang sitwasyon. Wala kaming masyadong relasyon ni Ergo. Palagi ko siyang tinitingnan na parang kuya ko. Hindi ko kailanman inisip na magpakasal sa pamilyang Zhao. Seryoso kang hindi gusto magpakasal sa pamilyang Zhao. Isang malaking pagkakamali ito. Talagang tinatrito ko si Ergo. Parang kuya ko siya. Si Ergo sa aming pamilya ay may dalawang tunay na pinsan na babae. Hindi niya kailangan ng kapatid na babae tulad mo. Dahil wala kang balak na makipag-ugnayan sa amin, na pamilya ng Zhao. Huwag ka nang lumapit para humiram ng bigas. Kung hindi, nag-aalala ako na makita ito ng iba. At maapektuhan ang reputasyon ng aming si Ergo. Yung mga jade bamboo shoots na hiniram mo dati. Iyon ay para sa aming si Ergo, na magiging asawa sa hinaharap. Walang kinalaman sa'yo pero bumalik ka pa rin. Nasaan na yung 10 kilo ng bigas na inutang ko sa'yo noon? Sige na lang. Hindi naman kulang sa amin. Yung 10 kilo ng bigas na yon, isip ko lang. Huwag ka na sanang bumalik sa pamilya Zhao. Huwag mo nang hanapin si Ergo namin. Umalis ka na sa gulayang kuweba mo. Isang maliit na berde na tsapa ang magtatangkapang makipagkumpetensya sa akin. Inay. Nagkamali ako. Ang makaalam na nagkamali ay isang malaking bagay. Dapat mong tandaan ang isang bagay. Mas maganda ang isang babae. Mas magaling siyang manloko. Nanay. Ang ganda-ganda mo. Baka marunong ka ring mandaya. Oo. O tayo, si Sidan ang may pinakamalambing na dila. Sige na, huwag ka nang umiyak. Tara na. Nanay. Si Lola Zhao sa dulo ng nayon, ay namatay sa gutom. May mga pagkain pa sa bahay ni Lola Zhao. Kung hindi man, pwede namang kumain ng balat ng puno at ugat. Paano siya namatay sa gutom? Para makatipid ng pagkain, ibinibigay niya ito sa kanyang apo. 3 araw na siyang hindi nakakakain ng bigas. Nang mamatay siya, payat pa rin ang tiyan. Pinagutom niya ang sarili hanggang mamatay. Para lang maiwan ng pagkain para sa mga susunod na henerasyon. Kung hindi maresolba ang problema sa tubig, ang buong bayan ng dakilang ilog. Ilan kaya ang mga tulad ni Zhao Erpo? Dakilang bundok. Noong bata ka pa, yinakap ka ni Aling Zhao Erpo. Mamaya, pumunta ka para magsindi ng insenso. Ako naman ang hahanapin si kapitan ng barangay. Opo. Tia.
Nanay Dasyan, bakit ka nandito? May kailangan akong sabihin kay Tito Kapitan, nandyan ba siya? Nandoon siya. Kapatid na tiyo mo, hindi siya natulog buong magdamag kagabi. Mamaya pupunta pa ako sa bukirin para tingnan ang kalangitan. Ay, di ko alam kung kailan matatapos ang taggutom na ito. Kailan pa kaya matatapos ito? Sige, mauuna na ako papasok. Tiyo Lisheng. Uy, dumating na si Inay Dashan. Tiyo Lisheng, may napaka-importanteng bagay ako, nasasabihin sa'yo. Nakakita ako ng pinagkukunan ng tubig sa bundok. Ano? Pinagkukunan ng tubig. Kung mapapadaloy natin ang tubig mula sa bundok, papunta sa mga palayan, ngayong taon, hindi tayo mag-aalala sa pagkain. Pwede na tayong mag-imbak. Tiyak na malalampasan ng aming bayan, dahil, ang taon ng taggutom, inay ng bundok, totoo ang sinasabi mo. Kuya Lizing, malaking problema ito. Wala ng tubig ang balon sa baryo. Sa nakaraang kalahating buwan, 2 ilog ang naubos. Ngayon, 1 balon na lang ang natira. Natutuyo na rin. Paano tayo mabubuhay nito? Wala nang ani sa lupa, makakain pa ba ng mga ugat kung wala ng tubig? Hindi ba't delikado na iyon? Ay nako, ano na ang gagawin natin? Apo ng bundok. Ngayon, lahat ng pag-asa ng nayon, nasa iyo na lahat. Tiyo Liheng, hindi ako nagbibiro tungkol sa ganitong bagay. Seryoso ako. Sige, naniniwala ako sa iyo. Tungkol sa nangyari kay Yusa noon. Salamat din sa iyo. Halika, sumama ka sa akin. Terra. Ang mga tao sa Sengja Village, talagang walang kwenta. 1 kilo ng mais ay kapalit ng 1 balde ng tubig. Sa Guewa Village, 3 kilo ng mais ang kapalit ng 1 balde ng tubig. Ah, ang tindi. Dumarating na si Elizing. Elizing. 1 kilo ng mais. Iyan ang pagkain ng isang pamilya sa isang araw. Kung ibibigay sa bayan ng Chengja, makakabuhay ang mga tao sa bayan ng Chengja. Ang mga tao sa bayan ng Dahe ay magiging tulad ni Aling Zhao Erpo, pinatay ng gutom. Maswerte ang mga nauna na matay sa gutom. May kabaong pa silang mapaglagyan. Yung mga huli na matay sa gutom, gagamit na lang ng banig na gawa sa damo. Ibabalot lang, diretsong ililibing. Ano ba ang gagawin natin? Kailangan nating mag-isip ng paraan agad. Ang mga tao sa Dagwo Village ay hindi kailanman gumawa ng masama. Bakit kami pinaparusahan ng Diyos? Bakit ganito ang aming kaparusahan? Sobrang kasalanan. Paano na kami mabubuhay? Sige na, ngunit, ang Diyos, hindi ganoon kasakit ng puso, binigyan niya tayo ng Dahi Village, ng 100 para mabuhay. Mga kasama, nakita ko ngayon sa bundok ang pinagkukunan ng tubig. Pinagkukunan ng tubig. Paano posible iyon? Madalas akong pumunta sa bundok, bakit hindi ko nakita na may pinagkukunan ng tubig sa bundok? Ate Zhao, wala rin siyang ginagawa na seryoso. Hey, Barangay Captain, seryoso mo siyang pinaniniwalaan. Anong oras na ba ito? Tia Zhao. Huwag ka nang makialam pa. Oo, huwag ka nang makialam. Sapat na, tungkol sa Jade Bamboo. Si Dato Dagan ang nagsabi sa akin, na kayo ay sobrang saya kumain ng Jade Bamboo. Na-enjoy nyo ng sobra. Bakit sa ganitong oras, ayaw mo talagang maniwala sa tao? Hindi ba itong Jade Shoot ay natuklasan ni Tita Zhao? Hindi ba ito ang natuklasan ni Lolo Zhao? Ay nako. Kailan ko sinabi na ako ang nakadiskubre ng Jade Shoot? Nakita ko ang Jade na ito. Sabi niya sa taong taga rito na iyon ay si Dasha, ang ina niya. Ngayon, si Dasha, ang ina ni Dasha, nakita rin niya na may water source sa bundok at agad niya akong sinabihan tungkol dito. Mga kaibigan, alam kong marami sa inyo ang may reklamo tungkol kay Dasha Niang. Pero simula ngayon, siya ay magiging malaking biyaya ng ating baryo. Kahit masama ang reputasyon ko, ang Tiyo Lisheng ay, sa harap ng buong baryo, bigyang diin ang aking pangalan. Maaaring hindi sabihin ng ina ng bundok ang tungkol sa pinagkukunan ng tubig sa atin. Ngunit sinabi pa rin niya ito. Sincero siya. Na itinuturing ang lahat sa ating nayon ng dalahican, na parang isang pamilya. Kung ganun, hindi makakakuha ng pasasalamat mula sa lahat, para sa kanya. Kaya kayo, ay maaari ring umalis sa pulong ng Dagwo Village. Aunt Zhao, talagang salamat sa iyo sa pagkakataong ito, Nanay Dashan. Noon, akala ko nagkakamali ako sa iyo, Ate Zhao.
Ang bibig ko kasi, walang mapagkakatiwalaan. Huwag ka sanang magalit sa akin. Sa totoo lang, wala naman akong masyadong ginawa. Hindi na kailangang maging sobrang magalang sa akin. Mga kasama, ang tubig dito sa bundok na ito ay tubig mula sa bukal na pwedeng inumin ng diretso. Mula ngayon, ang ating bayan ng Dai ay magkakaroon ng sariling tubig na inumin. Hindi na natin kailangang gumamit ng pagkain para makipagpalitan sa bayan ng Guhua. Pumunta kami sa baryo ng Cheng para kumuha ng tubig. Ang aming baryo, Dahe, ay pinagpala rin ng langit. Hindi papabayaan na maghirap kami ang Diyos. Tama talaga. Simula ngayon, hindi lang natin papasukin ang tubig sa tao, at kailangan din na may tubig ang palay. Sige, kailangang may tubig din ang palay. Sapat ang tubig mula sa bundok, walang problema ang patubig sa palay. Basta't madala lang natin ang tubig mula sa bundok, pababa. Tiyak na magiging masagana ang ani ngayong taon. Oo, nabilang ng nanay ko, ang 400 hanggang 500 manggagawa sa buong baryo. Sabay-sabay maghuhukay. Sa loob ng 2 araw, makakagawa na tayo ng kanal. Sa wakas, meron na tayong tubig na maiinom. Tapos na. Lahat ng mga malalakas na manggagawa sa buong nayon ay kinakailangang sumali sa paghuhukay ng kanal. Bumalik na kayo at kunin ang mga kagamitan sa pagsasaka. Sama-sama tayong pumasok sa bundok. Sige. Siya ay isang babae lang na nagsasalita ng mga kalokohan. May mga naniniwala pa sa inyo. Siya ay naglalaro lang sa lahat. At saka, bakit siya lang ang masusunod? Hindi ako pupunta. Talagang hindi ako pupunta. Hindi nga siya marunong bumasa. Siguradong nag-iimbento lang. Ayaw magpagod, pwede. Pero sa oras na yon, ang tubig na nanggagaling sa bundok, hindi na pwedeng inumin ng kahit sino. Gusto ng dayuhang tao na umalis. Hindi ko pipigilan. Pero ang apelyido namin ay Zhao. Sino mang aalis, magpapasimula ako ng Ancestral Hall para sa pagtanggal sa pangalan. Terra na. Na bahay na milyon-milyon ang sukat, na makapagbibigay saya sa lahat ng mahihirap sa buong mundo. Nais ko lang na ang mga bundok at ilog ay manatiling ligtas. Mapayapa ang bansa at masaya ang mga tao.